Minsan, kailangan mong maglaho para matuklasan kung sino ka talaga. Hindi bilang takas, kundi bilang sandatang muling hinasa sa dilim. Nakakita ka na ng taong biglang nawala, walang post, walang tawag, walang paramdam. Parang naglaho sa hangin, isang anino sa mundong sabik sa pansin. At kapag akala mong tuluyan na siyang nawala, bumabalik siya mas tahimik, mas matalim, at hindi na mapipigilan. Hindi iyon aksidente, hindi iyon swerte. Iyon ang ritual ng muling pagbuo ng isang Sigma male. Hindi siya tumatakas, siya'y nagre-reboot. Habang ang iba ay nauubos, siya'y muling nagcha-charge. Habang ang karamihan ay nalulunod sa ingay, siya'y nagbabalik sa katahimikan. Sa panahong lahat ay abala sa palabas, siya'y abala sa paglalatag ng mga galaw. Habang ang mundo ay umiiyak sa harap ng screen, siya ay nagbabago sa likod ng katahimikan. Ito ang proseso ng kanyang pag-akyat mula sa multo patungo sa Diyos. Ganito naglalaho ang Sigma, hindi dahil talunan, kundi dahil may hinahandang pagbangon, unti-unti, sistematikong katahimikan. Una, ang vanish point. Ang ghost mode ang unang senyales. Kapag nadarama niya ang pagkaubos, pagkakanulo o kawalan ng direksyon, pinipindot niya ang reset button. Hindi ito drama, hindi ito tampo. Ito ay disiplina. Biglang nawawala sa social media, sa mga grupo, sa ingay. Nalilito ang mga tao, bakit siya nawala? Ngunit sa totoo lang, hindi nila kailangan ang paliwanag sapagkat ito ang simula ng kanyang pagbabago. Pinutol niya ang mga tali, nilinis ang static. Ang ingay ng labas ay wala ng halaga. Siya'y umuurong hindi para itago, kundi para umangat. Ikalawa, digital detox. Tunay na ghost mode kapag tuluyang nakalog out. Binubura ang apps, pinapatay ang mga notifications, tapos na ang endless scroll, binabawi niya ang oras, ang isip, ang kapayapaan. Wala ng dopamine loop. Wala ng validation. Pinalitan niya ang memes ng mga mantra, ang TikTok ng tiyaga, ang pag-scroll ng pag-aaral. Doon sa katahimikan, naririnig niya muli ang sarili, ang mga ideya, sakit, pangarap, at plano na matagal nang nilamon ng ingay. Ikatlo, pisikal na muling pagkabuhay. Pagkatapos ng isip, katawan naman. Alam ng Sigma na ang talas ng pag-iisip ay nakaugat sa disiplina ng katawan, kaya nagsisimula siya muli. Maagang gigising, malamig na paligo, malinis na pagkain, matinding workout. Walang dahilan, walang reklamo. Bawat push-up ay dasal. Bawat pagtakbo ay meditasyon. Bawat patak ng pawis ay isang panata. Hindi siya naghahabol ng abos, kundi ng determinasyon. Ang sakit ay hindi hadlang. Ito ang apoy na humuhubog. Kapag nakita siya ng mga tao, hindi nila nakikita ang muscle, nakikita nila ang bakas ng digmaan. Ikaapat, emosyonal na alchemy. Ginagawang lakas ang sakit. Hindi siya umiiyak sa kawalan. Ginagamit niya ito bilang gasolina. Ang bawat pagkatalo ay blueprint. Ang bawat pagkasira ay leksyon. Hindi siya nagtatanong ng, bakit ako? Kundi, ano na ngayon? Tahimik siyang nagpapagaling, hindi siya nagpo-post ng healing quotes. Ang ipinapakita niya ay resulta. Ikalima, paghiwalay na madiskarte. Hindi siya lumalayo dahil ayaw niya sa tao, lumalayo siya dahil mahal niya ang misyon. Sa katahimikan, itinatayo niya muli ang kanyang kaharian. Bagong ideya, bagong kaalaman, bagong mindset. Habang ang iba ay busy sa panunood, siya ay busy sa pagplano. Hindi niya kailangan ng tropa. Ang gusto niya ay estratehiya. At dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ika-anim, pag-rewire ng isip. Ito na ang brutal na bahagi. Binubura niya ang lumang bersyon ng sarili. Mga lumang paniniwala, mga lumang dahilan, lahat sinusunog. Hindi na siya naniniwala sa dating limitasyon. Hindi na siya gumagawa ng desisyon batay sa takot o uso.
Sinusuri niya ang bawat pattern, bawat ugali, bawat takas sa responsibilidad at pinapalitan ng kalinawan, lakas at layunin. Binubura niya ang lumang code, ini-install ang bago. Sa prosesong ito, hindi lang siya nag-upgrade. Nagre-rebirth siya. Pagbalik niya, pareho ang mukha pero iba na ang enerhiya. Pareho ang pangalan pero bago na ang pagkatao. Ikapito, pananaw at misyon. Matapos ang kaguluhan, dumadating ang kaliwanagan. Ang dating layunin, binabago niya batay sa katotohanang natutunan, hindi na para sa papuri o status, kundi para sa kalayaan at epekto. Itinatakda niya ang mga target ng malinaw, mga layuning hinihila siya palapit araw-araw. Sa loob niya may mongheng nagmumuni-muni, sa labas may mandirigmang kumikilos. At dito nagsisimulang gumana ang God mode. Ikawalo, pagkuha ng mga kasanayan. Habang ang iba'y naghihilom lang, siya'y naghahasa. Hindi siya nagtatago para magpahinga. Naglalayo siya para maghanda. Tinututukan niya ang mga kasanayang nagbibigay ng kapangyarihan sa bagong mundo. Pera, komunikasyon, teknolohiya at estratehiya. Natututo siya ng pagnenegosyo, panghihikayat, pagsasalita at coding. Habang ang iba ay nagpapalipas ng oras, siya ay nagtatayo ng arsenal. Walang kayabangan, walang post, pero pagbalik niya, mararamdaman mo. Lumalalim ang tingin, lumilinaw ang boses. Ang kanyang presensya, matindi, ito ang tunay na ghost mode. Hindi pahinga, kundi pagsasanay. Ikasiyam, pagbabagong pinansyal. Dahil alam niyang kalayaan ang sukatan ng pera, hindi siya naghahabol ng sweldo. Gumagawa siya ng sistema. Sinusuri niya ang lahat. Kita, gastos, at pamumuhunan. Pinag-aaralan niya ang laro ng kayamanan, nilalabanan ang pagiging alipin ng sahod. Pagbalik niya, hindi lang pera ang dala niya, kundi kalayaan. Ikasampu, yung God mode. At pagkatapos ng lahat, bumabalik siya walang anunsyo, walang pagpapakita. Tahimik lang, pero ibang-iba na. Bagong isip, bagong katawan, bagong enerhiya, iba ang kilos, iba ang tingin. At bago ka pa man makapagsalita, mararamdaman mo na nagbago na siya. Hindi dahil mayabang, kundi dahil nasa ayos na ang lahat sa kanya. Ang taong dating kilala nila ay wala na. Ang pumalit ay nilalang na hinubog ng pag-iisa at pinatibay ng disiplina. Hindi na siya humihingi ng espasyo. Siya na ang espasyo. Kalkulado ang bawat galaw, minimal ang bawat salita. At ang presensya niya, parang magneto, umaakit ng walang salita. Kapag sinabi ng mga tao, nagbago ka, tama sila, hindi lang siya nag-level up. Binura niya ang lumang laro at gumawa ng bago. Dahil iyon ang punto, hindi ito comeback. Ito ay muling pagsilang, isang pagbabalik hindi sa mundo, kundi sa dominasyon. Mula sa multo patungo sa Diyos, ito ang Sigma Reset. At ito pa lang ang simula. Dahil ang mga Sigma ay hindi nawawala para magtago, nawawala sila para lumakas. Nililin lang nila ang mundo habang lihim na bumabangon. Pagbalik nila, hindi na kailangang magpaliwanag. Ang enerhiya nila ang magsasalita habang ang mundo ay adik sa ingay, sila ay tumatala sa katahimikan. Kaya kung ikaw ay nasa ghost mode ngayon, huwag kang matakot. Yakapin mo ito manahimik, magpagaling, magplano. At kapag dumating ang God mode, hindi nila malalaman kung ano ang tumama sa kanila. Manatiling anino, manatiling mapanganib, manatiling sigma.